Baguhan ka pa lang ba sa pagmumotor, mga katropa? Tinatawag na newbie pagdating sa pagmumotor. Medyo kinakabahan ka pa ba pagdating sa pag-overtake? Medyo naiilang ka pa? Hindi po tayo eksperto, mga katropa. Pagdating po sa mga pagbibigay ng mga tips, so ibinabahagi lang po natin yung mga nalalaman natin. Nasa inyo pa rin po yun kung susundin po nyo or pas alam nyo po yung gagawin nyo. Kung sineshare ko lang po yung ating mga kaunting nalalaman pagdating po sa pagmumotor, lalo na po sa pag-iingat. Kung ikaw ay medyo baguhan pa sa pagmumotor, medyo kabado ka pa sa pag-overtake, na una po dyan, ang alamin natin, mga katropa, kung anong klase po ba yung dala nating motor. Mga bagong labas ng kasa, wala tayong pangamba dyan pagdating sa pag-overtake, kasi alam natin na malakas pa yung motor natin. Alam natin na hindi siya magkakaproblema pagdating sa hatak. Pero kung ang dala nating motor ay medyo luma na, at alam natin na may problema na po yan sa torque o doon sa hatak na tinatawag, magdalawa isip na po tayo ng gagawin natin pag-overtake, lalo na po doon sa mga baguhan. Pag tayo magsasagawa ng overtake, dapat po hindi tayo mabibitin para po hindi maging delikado yung kalagayan natin pagka tayo nag-overtake. Siguro ma-advise ko lang po, kung tayo medyo alanganin pa sa pag-overtake, medyo kinakabahan pa tayo, pwede muna tayo magsanay po doon sa medyo maliliit na sasakyan na nasa unahan natin. Kailangan lang po, pag tayo mag-overtake, dapat po nakikita natin yung ating kaliwa sa side mirror at saka yung ating sa kanan. Kung tayo mag-signal, lingon po tayo at saka tayo papasok. Yan. Tsaka po tayo mag-signal uli ng pakana para papasok na po tayo sa kanan. Sinubukan lang muna natin sa medyo mas maigsi na sasakyan para ma-practice nyo lang po muna, para matansya muna natin yung bilis paano tayo mag-overtake. Lagi nyo rin munang i-check yung mga linya kung pwede tayo mag-overtake, mga katropa. Gaya nyan, yellow solid lane po yan. So ibig sabihin, bawal po mag-overtake dyan. So hindi tayo pwede mag-overtake dito pag gaganto yung guhit, unless lang po na talagang clear po yung nasa kasalubong natin. Mga katropa, dapat meron po tayong tamang distansya. Huwag po tayo masyadong tututok pagka tayo ay nagpaplano mag-overtake, dahil baka bigla pong pumreno nasa harapan natin, delikado po tayo dyan. Kakapusin na po tayo ng preno. Pagka mga ganito po, huwag muna tayo mag-overtake dito dahil ito ay mga paliko. So delikado po yan, mga katropa. Kailangan kung mag-overtake po tayo, dapat doon po sa mga straight po na kalye. Pagka naman ganito medyo maraming kasalubong talaga, mas may ginawag na muna tayo mag-overtake. Alanganin po yan, dahil makipot lang yung daan, baka po tayo kapusin, baka po tayo tumama doon sa mga kasalubong natin. Kaya po yan, may mga paparating na sakyan galing po doon. Kaya wag po tayo mag-overtake sa mga intersection. Hintayin na lang po natin umabante. Mga manggagaling po dito, pwede natin makakasalubong yan pagka nag-overtake tayo sa mga intersection. Sa mga maliliit namang kalye na tulad ng ganito, mga katropa, tingnan nyo muna uli yung mga linya. Pagka broken lane po yan na ganyan, pwede naman po tayo mag-overtake dyan. Dito kasi may mga kasalubong na tayo rito, so kailangan po nating silipin yan. Kailangan po clear, kailangan po wala tayong kasalubong dyan, mga katropa. Titingnan din natin yung likuran natin sa side mirror, kasi minsan meron po dyan mga nag-overtake na rin sa bandang kaliwa natin na sumisingit na po. Kaya kailangan double check natin yan, gaya nun. Halimbawa, newbie pa tayo sa pag-overtake, kailangan po talaga medyo dahan-dahan muna tayo. Kung hindi naman po kailangan mag-overtake sa ganitong lugar, kung hindi po tayo masyadong mamadali, tiyaga na lang po muna tayo ng ganito. Pero kung medyo gusto nyo po talagang muna, kailangan po nating matutunan yung diskarte kung paano po mag-overtake sa mga ganito kaliit na kalye. At marunong po tayo tumantya na kaya natin pumasok kaagad, na hindi natin masasalubungin nasa harapan natin. Basta wag lang po tayo masyado nakatutok, mga katropa, kasi hindi natin alam, baka bigla din po lumabas itong nasa unahan natin. So kailangan na prepare din po tayo dyan, nakahanda rin po tayo dapat dyan, mga katropa. Hindi po pwede sa kanan dahil may nakapark nga, mahirap po mag-overtake sa kanan. Tansya-tansya muna tayo rito. Pagka medyo nakikita nyo medyo okay na, mag-signal light na po tayo, palatandaan na tayo ay lalabas. Tingin pa rin po sa kaliwa, side mirror. Tingin po tayo sa kasalubong, mga katropa. Hanggat may ganyan kalapit pa po, huwag muna tayong lalabas. Aabutin pa po tayo niyan. Pagka medyo tumagal, balik natin uli yung ating signal light para hindi lang po mailang nasa likuran natin. Silip lang po muna, tapos tingin po sa likod, labas na po tayo. Lampasan muna natin, tapos saka tayo mag-signal para makapasok ulit tayo dito sa kanan. So yun lang po, mga katropa. Kailangan lang po talaga buo yung loob natin pagka tayo gagawa ng pag-overtake. Medyo nag-alangan po tayo at nagpreno tayo bandang gitna, aabutin na po tayo ng mga kasalubong natin, kahit na po clear pa siya nung nag-overtake tayo.